Mga ate at kuya, maliit daw ang tarugo ni Vico. Grabe naman, sino ang may sabi? Bakit? Well, walang iba kundi si Sas. Shoutout Sas. Akyat ka minsan sa live ng Team Alindoga. Welcome na welcome ka doon. Eto po yung post ni Sas. Nasaan? Open ko lang yung post ni Sas ha. Maliit daw ang tarugo ni Vico Soto. Tangkad pa naman. Pag yay tall, di ba, yay long, ganun yun. Yay tall, yay big. Yay, di ba? Ganun. Or is it? Post ni Sas. Bakit si Vico Soto ay ang gusto lang niya kalabanin ang mga diskayas at hindi ang power behind them? So yung mga kasabwat, mga politiko, right? Mga nasa committee, nasa mga agency, nasa mga department, yan DPWH. Bakit diskaya lang ang target? Well, given yun mga tet kuya kasi karibal ni Vico sa pagtakbo as mayor ang isa sa mga diskaya right? Yun. So magkalaban sila noong nakaraang eleksyon at luckily nanalo si Vico. Bakit si Vico ay ang gusto niya lang kalabanin ang mga diskayas at hindi ang power behind them? Nakaka-SDE ang ganyan, Vico. Ano ang SDE mga kababayan? Comment nyo nga sa comment section kung may nakakaalam. Sisilipin ko nga ni Gid, ano ang ibig sabihin ng SDE? I-comment nyo. Abang-abangan ko. Tingnan natin ang iyong ang comment section. What do you mean by SDE? Walang maguguge, walang mandaraya kay Teacher Maui. Ang clue andyan na. Ang clue nandyan na sa ating title. Alright? Nasaan ang inyong mga comment? Sinisilip ko. Mabagal kayo, hindi kayo mabilis sa class recitation. Anyway, SDE mga kababayan stands for Small Dick Energy. Well, at least sa slang, no? Yan ang ibig sabihin. Small Dick Energy. So, para kang maliit ang nota, right? Umurong ang iyong nota, ang iyong kargada. Maliit ang iyong tiya-tiya. So, wala kang balls. Parang similar, okay? Wala kang balls, wala kang juyag. Duwag. Yung literal, yung figurative meaning ay duwag si Vico. Kasi ang inaatake lang niya yung mga diskaya, yung naging karibal niya sa pagtakbo o yung naging katunggali niya sa pagtakbo sa mayoral position. Pero siya yung nanalo, di ba? So, ayan. Basahin ko lang yung post ni Vico, mga ate at kuya. Nag-post si Vico Soto kasi. At binabanatan niya, syempre, ang diskaya. Ayan. Sabi ni Vico dito, obviously, there are congressmen. Yun naman pala binanggit naman niya. May mga kongresista, DPWH officials, and contractors who are guilty sa nakawan. But the spouses Diskaya are clearly angling to become state witness. Anong masama kung maging state witness? 'Di ba? Kasi anong masama doon, Vico? Katulad ni Napoles, hindi si Napoles ang most guilty. Kaya siya naging whistleblower instead of siya yung nag-benefit lahat. Hindi siya yung most guilty So nag-state witness siya. Para hindi sila makulong. Yun nga, yun yung kapalit Ituro mo ang most guilty, ang salarin sa lahat ng ito, at bilang kapalit ng sakripisyo mo, hindi ka makukulong. Patitirahin ka sa safe house, magpo-provide ng bodyguards for you, maybe bulletproof car, may mga bulletproof vest, katulad ni Napoles noon. Anong masama doon, Vico? Kaya siguro sinabi na small dick energy ka. Maliit ang iyong kargada. Umurong, naduwag, nilamig. We know they are capable of everybody is capable of lying, Vico. Everybody lies. Alright? Kung sobrang honest mo, ewan ko, nagpari ka na lang sana. Kung ayaw mong sinungaling, nagpari ka, nagmadre ka. Even they lie.
Oh. Today in the Senate hearing, I noticed many inconsistencies in their statement. Yung pinaka-obvious na lang munang, gusto niya palabasin na nagsisinungaling yung mag-asawa. So nabanggit yata si Vico sa mga maanumalya. Right? If not Romulo. Ganon. Yung Romulo yung congressman ng Pasig. Oh, ay baluarte yun ni Vico. Bakit may anomalya rin pala sa at hindi niya alam, right? Oh. Si Mr. Mind Curly, 2%, 2 to 3% lang ang contract cost ang kita nila kada project. Swerte na raw kung 5%. Maybe they are lying. 'Di ba? Ang liit lang ng kinikita namin hypocrisy. Taliwas ito sa statement nila sa isang interview kung saan sinabi nilang bilyonaryo sila at nasa 11 digits na raw ang pera nila. Meaning at least 10 billion. Dahil paano ka magiging bilyonaryo na ganun sa 2 to 3% profit kung trilyon ang budget, Vico? Let's use a calculator, mga kababayan, ha? Vico, baka mapanood mo. I have a calculator with me. Let's say, di ba ang sabi, 1 trillion ang budget ng flood control. Possible ito. 10 billion. Oh my God, ang daming zeros. Million. Billion. Trillion. Ano ba yan? I have 1 trillion. Kunin natin ang 3% o kahit 5. I-multiply natin ito sa 0.5%. 0.5 or 0.05? 0.5. Okay. I think so. 0.5. 500 billion, Ang 5% ng 1 trilyong budget, 500 billion. Sa maliit na komisyon, even if they are lying, billion pa rin ang mapapala mo. Kalahating trillion. Wrong? Am I wrong? Million. 500 billion. Oo. Hindi. Ay, 0.05. Mali tayo, teka. 0.05. Baka nagkakamali bigla ang Hindi. Na-confuse ako sa math. Kasi ang 500 billion 1 trillion. So 50% yon. So 0.05. Okay. Ang sagot ay 50 billion. Tama, 0.5 is 50% of 0.05. Thank you. 50 billion pa rin. Kasi yung 0.5 is 500 kalahati na yun ng 1 trillion yung 500 billion. So 50 billion, laki pa rin. Billions pa rin ang mapapala. Possible, Vico. Presidente na mismo nakakita sa ghost project nila sinong gagawa ng ganyong kalaking krimen para sa maliit na kita. May point si Vico. The challenge is now how to sift through the half-truths and attempts to mislead us, not only for the spouses Diskaya, but for everyone involved. May we be vigilant and discerning. So inaatake ni Vico, nagsisinungaling daw yung mag-asawa. Vico, hindi mo ba ilalaglag yung kasabwat ng mga Diskaya na taga-Pasig? Sabi kasi dito ng isang, I'm not sure if vlogger ito or netizen, paano naman yan, Mayor Vico Soto? Sa mismong bakuran mo lang pala ang basura pero hindi mo kayang linisin. Pinangalanan na mismo ni Diskaya sina Congressman Roman Romulo ng Pasig at Congressman Arjo Atayde, yung naging asawa ni May Mendoza instead na si Alden Richards. Kaya galit ang Aldab Nation. Ang gwapo naman eh. 'Di ba merong ngayong may interview na naman si Corina with Sylvia Sanchez na parang biglang yaman. Anak ni Sylvia Sanchez si Arjo Atayde, mga tat kuya. Yung asawa ni May Mendoza.
na asawa ni May Mendoza ng Itbulaga pero hanggang ngayon wala ka pa rin naipapakitang matibay na ebidensya laban kina Julius Babo at Corina Sanchez na umano'y tumanggap ng 10 million. Nakikisakay ka lang pala sa issue ng flood control controversy para magpapoge pero walang konkretong aksyon, sabi kay Vico. Vico, nasa baluarte mo si Congressman Roman Romulo. Pinangalanan ng mag-asawa. Hindi mo raw mabanatan. Si Arjo Atayde, congressman ng QC, baka mamaya resident ito ng Pasig. Or at least isa sa pinangalanan ng mga Diskaya. Pero ang binabanatan lang ni Vico, Diskaya. Kung meron kang ilalaglag ng mga politiko, mga taga-DPWH, dyan sa Pasig, itong ang congressman ninyo, pinangalanan, pero hindi mo kayang batikusin, ayan, ang sabi ni Sas ay, you have a small dick energy. Pisot, para, pisot pa nga. Right? Pisot, urong ang jetlogels ni Vico. So, binababaan, pilit ginagawa ng paraan na ibaba ang edad ang requirement na edad sa mga tatakbo sa higher position, lalo na sa presidency. So far sa constitution natin, pag 40 years old and above, pwede nang tumakbo bilang Pangulo. Isa si Vico sa hindi pwedeng tumakbo sa higher position sa 2028. Hindi kaya ginugroom ito para maging karibal ni VP Sara? Magawan kaya ng paraan na ma-impeach si VP Sara ngayong ang tiyuhin ni Vico Soto na si Tito Sen or si Tito Soto or Vicente Soto III ang Senate President? Katulad ng angkan ng mga mangga, kung wala tayong tiwala sa pamilyang Narcos, pati yung mangga, magtitiwala pa ba tayo sa pamilyang Soto? Magtitiwala pa ba tayo sa kanilang angkan? Kung may impeach si VP Sara, ang kalaban ni Vico Soto sa 2028, malamang si Baste Duterte. Sino ang inyong pipiliin? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.